So pumunta tayo ng Don Quixote mga Karsboy. May hinanap lang ako doon na gusto kong bilhin kaso hindi ko nakita. So yung gold na nakita natin mga Karsboy sa Don Quixote, 18K siya. So sobrang mahal mga Karsboy nung gold. Grabe, hindi ako makapaniwala. Grabe yung tinaas ng gold ngayong year na to. And sabi nila next year tataas pa yung gold. Pero ito talaga mga Karsboy yung pinakang topic natin kung bakit tayo nag-vlog. Kung napapansin nyo sa title natin, kung paano ko na-hit yung first 1 million ko mga Karsboy nung unang 3 taon ko dito sa Japan. So mabalik tayo mga Karsboy sa 2016. 2016 ako mga Karsboy pumunta dito sa Japan. 25 years old pa lang ako nung time na yon. And kayo na bahala kung ilang taon na ako ngayon. So nung time na yun mga Karsboy, 2017 kami nag-start magtrabaho sa company, and 2017, 18, 19. So 3 taon mga Karsboy hanggang 2019, trainee ako dito sa Japan. Yung tinatawag nilang TITP. So nung time na yun mga Karsboy, hindi pa kalakihan yung sahod namin kasi trainee pa nga lang kami dito sa Japan. Pero ang kagandahan lang nun mga Karsboy, nung time na yon, yung palitan napakalaki pa mga Karsboy. Di ba kung napapansin yung palitan ngayon? 3.8, 3.7, 3.6, umabot sila ng gano'n. Nung time namin mga Karsboy, nung time na yon, 2017, 18, 19, umabot pa yun ng 4.9, 4.8, yun, gano'n yung naglalaro yung palitan ng yen mga Karsboy. Minsan 4.6, 7, malit yung sahod namin sa company pero malaki yung palitan mga Karsboy. Kaya nakaipon ako ng 1 million noon mga Karsboy. So ngayon, paano ko naipon yung 1 million? Ganito kasi yan mga Karsboy. Bago ako pumunta dito sa Japan, nag-open ako ng bank account sa Pilipinas ng BPI, saka yung PNB. Pag nakakaipon ako mga Karsboy ng 100 lapad, 50 lapad o kaya 30 lapad, dinidiretso ko na talagang hinuhulog sa bangko ko sa Pilipinas. Bakit? Ganon yung ginagawa ko mga Karsboy. Kasi pag hinulog ko na yung pera sa Pilipinas, nung time na yun, hindi ko mawi-withdraw yung pera ko eh. Kahit may gusto akong bilhin dito sa Japan, hindi ko talaga siya mawi-withdraw kasi nung time na yun, hindi pa ako nag-online banking nung time na yun mga Karsboy. So, pag hinulog ko doon, talagang hindi ko na magagalaw. Magagalaw ko yung pera ko sa Pilipinas pag uwi ko pa. So, ganun yung nangyari mga Karsboy. Sa loob ng 3 taon, tuwing makakaipon ako ng 50 lapad, 100 lapad, 60 lapad, o kaya 30 lapad, nire-rekta ko nung pinapadala sa PNB ko o kaya sa BPI. So, nakaipon talaga ako nun mga Karsboy ng 1 million mahigit. So, ganun yung diskarte ko mga Karsboy. Hindi ko alam kung paano yung diskarte nyo, kung paano kayo nakapag-ipon. Lalo na yung mga kasabayan kong nagtrabaho dito sa Japan or kaya yung mga nandito na sa Japan. Hindi ko alam kung paano yung diskarte nyo para makapag-ipon kayo ng 1 million din. Ngayon, pag uwi ko naman mga Karsboy, ito na yung pinakang talagang magandang nangyari. Hindi pala. Pinakang worst na nangyari mga Karsboy. Kasi kapag uwi ka pala sa Pinas mga Karsboy, alam mo sa sarili mo may ipon ka eh. Ngayon, pag may ipon ka, alam mo sa sarili mo marami kang pera kasi 1 million mga Karsboy, malaki na yon para sa akin. Tapos nung time na yon, talagang excited kang gumastos kasi uwi ka ng Pinas eh. Ngayon mga Karsboy, nung pag uwi ko ng Pilipinas, bumili ako ng sasakyan, and siyempre gumastos ako sa pamilya ko, sa kaibigan ko, punta dito, punta doon. Kaya yung 1 million mga Karsboy, talagang ang nagastos ko lahat-lahat mga Karsboy. 6 months ako mga Karsboy tambay sa Pilipinas eh. 6 months akong nagbakasyon sa Pilipinas. So, walang trabaho, walang business, talagang labas talaga lahat ng pera mga Karsboy. Tapos ang pinakang worst mga Karsboy, hindi mo alam kung paano siya ibabalik. Ito sinasabi ko lagi. Lagi akong nasa uli ang pagsisisi. Bumili ako ng sasakyan, almost nasa 300,000 din. So, bago ako bumalik dito sa Japan, kasi 6 months yung bakasyon namin mga Karsboy, pagbalik ko dito sa Japan, binenta ko yung sasakyan na yon nang nasa 200 lang ata, 200
80, 70. Pero ang bili ko nun 350. So nalugi ako mga karsboy. Bumili ka ng sasakyan, hindi nataas yung value ng sasakyan mga karsboy. Kahit ipaayos mo pa yan, talagang babarating ka ng mga buyers. Kaya dapat mga karsboy, kapag uuwi kayo ng Pilipinas, maging wise kayo sa pera nyo. I-invest nyo sa lupa. Kanina, yung sinasabi ko kanina, sa gold. Dapat nung time na yon in-invest ko na lang sa gold. Bumili ako ng talagang maraming gold nung time na yun kasi napakamura pa nung gold mga karsboy. Yung 1 gram pa lang dati, nasa 5,000 yen pa lang dito sa Japan noon. Ngayon, nasa 2 lapad na mga karsboy yung 1 gram ng gold. Diba? Grabe yung tinaas. Kaya, talaga mga karsboy, kapag makaipon kayo ng pera at uuwi kayo ng Pilipinas, mag-invest kayo mga karsboy. Kung kaya nyong i-invest sa lupa, i-invest nyo. Kung kaya nyong makapag-negosyo, mag-negosyo kayo. Kasi, sinasabi ko na sa inyo, ako, naranasan ko na kasi. So, ayun lang mga karsboy. Yung pinakang point ko naman talaga dito mga karsboy, kung paano makaipon ng first 1 million pag dito na kayo sa Japan. So, ganun lang yung diskarte ko mga karsboy. Di ko alam, baka mas maganda pa yung diskarte nyo kung paano kayo makakapag-ipon. Kung may pera kayo ngayon, invest nyo sa gold. Kung may pera pa kayo, invest nyo sa lupa, sa Pilipinas. Paggawa kayo ng paupahan or what. Kasi may mga kaibigan na akong ganyan yung ginawa. So, talagang proud ako sa kanila. Meron na silang, may napuntahan yung naipon nilang pera. May napuntahan yung pinagpaguran nila dito. Kaya, the best talaga yung mga kaibigan ko na yun. Salute! Hanggang dito na lang yung vlog natin mga karsboy. Sana may naipayo akong konti sa inyo. May natutunan kayong konti kasi hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasabi ko dito sa harap ng camera ko eh. Pero sana may napulot kayong aral. Hanggang sa muli mga ka-Rich Boy. Bye bye!